Hello there, this is Manubado. Once again, we're gonna talk about Miss Universe Philippines. Pabor ba ako kay Beyan ipadala natin bilang kinatawan ng Pilipinas sa Miss Universe in Puerto Rico? Hindi. Hindi. Hindi ako pabor sa mga kumukontra kay Bea na siyang maging representative ng Philippines sa Miss Universe. Okay, sa top 15, walang problema. Okay lahat sa akin ng mga nakapasok. Merong ilan na pwedeng pumasok pero for me, okay. Okay na yung top 15. And I got majority of my choices. Okay, punta tayo ngayon sa top 7. Sa Q&A, usually, ang pinagbubuhutan ng power ng iba ay ang katotohanang sa feeling nila ay nakalamang sa tanungan or sa Q&A or sa interview ang kanilang kandidata. Minsan kasi, nadadala ng ganda ng pananalita, ng tamang posing, ng tamang words, mga powerful words, phrasing, yung overall delivery. Malaki yung nagagawa nun kung kaya't nahihikayat yung iba na dapat panalo yung amin because ang galing-galing, which is basically or actually ay nadala lang naman ng magandang pagde-deliver. Marami na akong mga binasa. Ayoko masyadong pagtuunan ng pansin and question and answer kasi hindi naman ako ganun kagaling. Although I used to train candidates or to coach candidates in Q&A and other uh, essentials in training candidates like boys. Hindi halata pero I did. I directed pageants dito sa aming province and particularly dito sa amin sa Calapan City. So I've had a lot of pageants na hinandle natin. So meron tayong konting background sa pagpili kumbaga. Although everyone can have her own choices. You can have your choice. She can have her choice. And so on and so forth. Is alam ko meron tayong mga kanya-kanya. And marami akong mga nakitang mga articles about ito yung dapat. Ano, dun sa iba, tama lang si Bea ang panalo. Dun sa iba, talagang si April Smith. Dun sa iba, talagang wow, bonggang-bongga ang mga feedback sa sagot ni Tagig. Actually, silang tatlo lang nakakalungkot na nawalan ng kinang that night. Si Miss Cebu Province. I liked her. Siya talaga yung gusto natin. Siya talaga yung sinusuportahan natin. I was I was a fan during Binibining Pilipinas pa lang. Not really. Hindi ko siya masyadong gusto sa Binibining Pilipinas, but when she represented the Philippines International and eventually won first runner-up, na gusto na natin siya. She's very charming, she's very pretty, and until nadala-dala niya yung kanyang gorgeousness, yung kanyang beauty, yung kanyang lakas ng dating, pero yung lakas ng dating na yon sa kanyang kabuuan ay medyo nawala ng konting impact sa finals night. I don't know kung maraming agree sa akin, pero coming from someone who supported her, ay yun ang aking tingin or obserbasyon. Tagalog na Tagalog tayo ngayon. So dun sa tatlo, o dun sa 7, si ano talaga yung pinakamagandang dating kahit sa akin. Ang ganda-ganda ng dating ng kanyang tanong, especially sa akin na hindi ako naniniwala kay April. In fact, sa aking ano, sabi ko, doon sa aking Fearless Forecast, yung annual vlog natin, tuwing may ganito, may Miss Universe Philippines, na isang magandang sagot lang ang makakapagpanalo kay April Smith. Eh, nagbigay nga ng pagaganda-gandang sagot. Hindi talaga perfect. Lahat naman sila may kanya-kanyang puntos. Ika nga, pagalingan na lang ng delivery. Basically, wala ring impact ang lahat ng sumagot kasi walang mga one-liners, wala talagang mga quotes, walang mga, how do you say this? I forgot the term. So wala talagang ganun, na kagaya ng kay Pia na kahit sa Binibining Pilipinas, hindi ba magandang sagot ni Pia, pero sa ending, think before you click at ang lakas-lakas nun. Diba? Busisiin yung sagot ni Pia at sasabihin niyo, okay lang naman halos ano kasi ganun din naman pala si Pia nun. Diba? So bumongga lang talaga siya nun sa panghuling phrase na dinala pa rin niya sa Miss Universe. Yung kanyang, ano ba 'to? Beautiful with a heart, 'di ba?
So, balik ulit tayo dun sa mga nababasa natin, halos pare-pareho lang. Merong naniniwala na okey din yung sagot ni ganito, may naniniwala okey din sagot na gano'n. So, okey, welcome natin 'yun. Sa akin, it's April and then pare-pareho na sila. Nakalamang si April because of that. Naputol tayo dun kanina, eh, dahil nga hindi ko siya masyadong gusto si April talaga, mas lumakas yung impact sa akin kasi kung di mo gusto yung kandidata tapos nagustuhan mo, bongga, talagang magaling. And it was spontaneous. It was well composed. She was very confident. Wala ka man lang wala ka man lang makitang bahid ng, how do you say that? A touch of nervousness or hindi man lang siya na-rattled ng kahit konti. Parang dire-diretso lang, 'di ba? Meron pang pag 'di ba parang parang kumbaga sa Japanese banzai, parang meron pang gano'n na parang ini-encourage ang everyone to cheer for the Philippines because we can do it. Just go and be triumphant and so on, something like that. Yung dating nung kanyang speech, so ang galing-galing. Now, ipalagay na natin na sa April is there. Lagyan na natin na tig 10 points. 50 points, 50 for intelligence. So maybe April got 45 and all the rest got 43. Imposible naman mag-35 yung iba because hindi naman ganun kalalaking agwat sa pagalingan in terms of level of greatness and power ng kanilang mga salita. Diba? Now, punta tayo sa beauty. Doon pwede pa umalagpas si Bea. Feel nyo ba dikit-dikit? I also wish the best for Miss Taguig. For personality or for the beauty, for the looks, for the Miss Universe look. Sa tinding na lang. Bea is way ahead of the pack. So she can get, if that's another 50, she might be able to get something like 48, 49. And the next one to follow might be given 4.2, 42, 43, and that would still be enough. That would still be fair. So there's a gap of 7 or 8. Aminin natin, she's Diyosa. She's the epitome of a Miss Universe. Kung i-consolidate natin lahat ng Miss Universe winners from the beginning. So I hate comparisons pagdating sa beauty at this point. Pero imagine, magtabi-tabihin mo silang tatlo. Sila na lang tatlo. Because sila talaga yung nakakalamang. Final look. And you're gonna give them score, 1 to 10. Yung walang plastikan, walang anuhan. Nagbigay na ng mga sagot. Back to zero na. Bigyan na lang sila ng 1 to 10 points. Na ano mo na ano mo na yung sa Q&A mo, yung personality, beauty, impact, and everything. And that Miss Universe look. Ngayon, bigyan na lang sila ng point from 1 to 10. Would you dare give Bea a 2 and give Taguig 8 or 7? Sa swimsuit, ito tayo ha. Yung turn ni Bea sa swimsuit, sa kalagitnaan ng kanyang performance, is enough for her to win. O itigil na, i-formalize na kanyang Q&A and something. Yan na yan. And walang masama doon because you're choosing someone who would best represent the Philippines. And Q&A is just secondary. That's the look, the Miss Universe look, and the chance, and the rarity. She's a gem, she's a diamond. Malalampasin mo bang diamante? Because nagningning na gusto yung gold. Kung wala si Bea, I would go for Taguig or April sa Miss Universe. Nagkataong sabay-sabay sila. Let's admit it. Taguig ay kayang-kayang i-handle yung styling and yung branding na ibinigay kay Pia Wurtzbach. Ay kay how do you say this? Nawawala ko kay Catriona Gray because she has the resources. She has the influence. She has this royal blood, kumbaga, sa society. She's related. Sabihin na lang natin related sa rich and famous, sa who's who in Manila or in the whole Philippines. May lineage, may linya. Diba? So kayang-kayang gawin yung kayang-kaya pa siyang
i-develop. And then, yung kuda talagang kayang-kaya na niya eh. Kayang-kaya na niya. Pero kung nagsabay sila ni April, mahihirapan pa rin siya kay April. With that kind of performance. So masyado na tayong hahaba. I think Bea deserves everything. She deserves the crown. And she could win. She has the biggest chance to win the next Miss Universe crown. Okay? So tantanan natin si Bea. Siya talaga yung pwedeng-pwede natin ipadala. Konting train lang. Siyempre, hindi naman perfect. Yung kanyang pagkasalita, ganun pa man. Nakikita natin yan. So, hindi naman tayo yung bulag. Ang dami kasing fans sa bulag, hindi nakikita yung, okay, she is for this one, pero hindi nakikita yung mga nega na pwedeng ayusin. Sa kanila, perfect na talaga. Huwag ganun. May dumating na. Ay, nawala. This is from Nabato and see you again.